Totoo bang hanggang 50 years lang yung condominium na after 50 years, i-demolish na yung building at wala kang mapapakinabangan sa binili mo? Dahil ang reason ng iba, wala namang lupa dyan eh. Unit lang ang binili mo, wala kang pagmamayari niyan. Kaya sayang lang yung pera mo. Totoo ba yon? Tara, pag-usapan natin. Yan kasi ang tanong ng iba kong client na yung isa kong kliyente, yung unang-unang bumili sa akin, hesitant na bumili ng condominium dahil akala niya after 50 years wala na siyang mapapakinabangan ng condo niya. So sasagutin natin yan ngayon. Totoo bang hanggang 50 years lang yung condominium building? After nun, 50 years gigibain na? Ang sagot, hindi po. Yun po ay hoax. Yun po ay sabi-sabi lamang. Alin nga ba yung 50 years na sinasabi nila? Doon po kasi nanggaling yan. Actually, totoong merong 50 years lang. Alin doon? Yung ba yun yung building? Hindi po. Ang 50 years doon, yun yung condominium corporation. Once kasi bumili ka na ng condo, part ka na ngayon sa mga shareholder. So ngayon, kung ma-turn over na sa inyo lahat sa mga unit owners, ang property, ang mga condo nyo, magkakaroon ngayon, mabubuo ngayon yung condo corporation. So automatically, pagka unit owner ka, kasama ka doon sa condo corporation. Kung sino yung mga board of directors, kung gusto mong sumali, pwede din naman yun. Parang ano yan, home association. So ano ba yung 50 years? Ang 50 years, yun yung license to operate ng condo corporation. So, meron lang siyang limit na 50 years. After 50 years, pwede naman yun ma-renew o renewable naman yun kung mag-extend ka ng another 50 years. Ngayon, nung sa panahon ni Duterte, nagkaroon po ng batas na hindi lang 50 years, kundi perpetual na rin siya. So, ibig sabihin, as long livable yung building, as long hindi pa delikado, so pwede pa pong tirhan ang building, hindi po i-demolish yung building. Kasi kung unit owner ka, meron kang pagmamayari, meron kang owner ka ng piece of land, meron kang share diyan sa property na yan. So malinaw, hindi po yung condominium yung 50 years, yung condo corporation to operate. Ngayon, perpetual na siya, ibig sabihin hanggat livable pa po yung condo, pwede pang tirhan. Hindi po i-demolish yung building. Kung halimbawa na hindi na pwedeng tirhan yung building, delikado na. Pwedeng 80 years, pwedeng 100 years, siyempre wala na tayo nun, yung ating mga anak na ang magmamana nun, ang mamamahala nun. So ano ang mangyayari ngayon nung ating property na nabili kung hindi na siya livable? Ang mangyayari niyan, magbobotohan kayo ngayon, kayong mga nasa condo corporation, kayo yung mga may-ari ng mga unit. So pagbobotohan nyo ngayon kung ano yung gagawin sa property. Kung sakaling napagkasunduan nyo sa pagboboto nyo ay ibenta na lang yung property, syempre after 100 years siguro nun, doble-doble na ang presyo ng land. Ibebenta nyo na lang yung land, then i-demolish nyo, ibebenta na lang yung land. So pag nabenta nyo na, paghati-hatian nyo ngayon kayong mga unit owners. Ngayon, merong mga amenities, syempre, may title din yon. So, meron ka ding parte doon sa lahat ng mga area, yung mga common areas, pagka nabenta yon, meron ka ring share doon. Depende doon sa binili mo. So, ganun po ang mangyayari. So, hindi po totoo na hanggang 50 years lang yung condominium tapos gigibain na. Kung sakaling hindi na po livable, ibebenta na lang. Syempre, malaki na yung kinita ng land na yon, paghati-hatian nyo yon. At syempre, hindi po masasayang yung investment nyo dahil ino-honor nga yan ng bangko, di ba? Ginagawa nga niyang collateral, yung titulo. So, paano mo masasabi na walang kwenta yung pagbili mo ng kondo, na wala kang lupa dyan? Meron ka dyan, meron kang piece of land dyan sa area na yan. So, yan po, malinaw po at salamat.